Sige na. Hi everyone, I'm Vu. And I'm Debs sa Campus Kitchen. Welcome po muli sa ating Filipino food series. Nasa letter P na po tayo, kaya ang ating gagawin ngayon ay putong puti. Oh, di ba? Magninegosyo naman tayo ngayon. Ito ang most requested. Nung umpisa pa lang tayong mag-video, nire-request na nila itong puto, di ba? Hanggang ngayon, meron pa naghihintay. Kasi natikman na kasi nila yan, yung ginawa mo noon, di ba? Tapos, binenta niya ba? Click na click. Kaya ngayon, isi-share na po namin sa inyo ang napakasarap at napakabentang putong puti. Start mo na, Debs. Ito po yung ating all-purpose flour na sieve na po ito. Okay. Ang lahat ng dry ingredients ay pagsama-samahin natin. Okay. Ang ating powdered milk, pampalinamnam, pampasarap. Yan. Para lasang-lasang milky ang ating puto. Oh, question. Okay. Pwede bang evaporadang lalagay dyan o talagang powder lang? Sa ating recipe ay powder lang. Let's add on our salt. Yan. At siyempre, ang ating pampalaki. Alsa. Pampaalsa. Ang ating Baking powder. baking powder. Okay. Tapos, i-mix natin para ma-incorporate yung ating mga ingredients muna. And then, dadagdag natin ang ating pampatamis. Ito. Mas masarap yan, talagang matamis, di ba? Okay lang ito. Yung 2 cups na nilagay natin, tamang-tama lang sa kanyang sangkap. Kasi pag binawasan mo ito, matigas. Kung sosobrahan mo naman, masyadong babagsak. Kaya kailangan proportionate ang ating mga ingredients. Okay. Ito, tingnan natin kung naka-mix na lahat. Tapos, dagdag natin ang ating H2O. Ang ating water. At idagdag na rin natin ang ating pandan water. Oh, alam na po ninyo kung paano ginawa ang pandan water, di ba? I-boil nyo lang po yung leaves ng pandan. Ilang minutes? Mga 10 minutes talagang na siya. Malasa na. Pag nakita yung green na yung tubig, ayun. At saka, pag merong pandan kasi ang ating putong puti, talagang malalasahan mong iba ang putong puti namin. Diba, Debs? Yes, correct. Correct po yun. Kasi yung pandan, yun ang pinaka-flavor niya, pampalambot lasa ng ating puto. Hanggang sa pumino ang ating mixture. Yan. Kung meron po kayong mixer, mas madali. I-mix nyo na lang ito sa mixer. Ngayon, kung wala naman, ganito na lang ang style. At pagkatapos, pag pinong-pino na, i-strain natin. Para sigurado tayo na pinong-pino ang ating mixture. Ayan, pinong-pino na siya. Tingnan po ninyo. Tingnan ninyo. Oh, ayan. Hindi mo na pala kailangan strain yan dahil sobrang pino na siya, di ba? Ganito po ang kanyang consistency. Hindi siya sobrang lapot, hindi naman siya malabnaw. Okay. I-set aside na natin ito. Hindi na natin kailangan ito. Hindi na natin kailangan. Hindi na tayo kailangan mag-spray. Ngayon, i-arrange mo na ito. Habang ina-arrange po natin ang ating mga molders, ay magpakulo na tayo ng tubig. Ngayon i-line po natin ng baking cups. Ayan, para maganda ang dating niya. Nakatayo ang ating puto. Okay. Gawan para Ako, gustong-gusto ko nga nakatayo di ba? Yan. Dapat meron kayong katerno. Pag meron kayong putong puti, meron ka bang pansit dyan? Mag-rush tayo mamaya. O kaya tamalis. Ito yung kasama ng tamalis natin pero hindi pa natin pinakikita yung vlog ng ating puto, dun sa tamalis. Hindi, masarap ito sa dinuguan. Diba?
maraming katerno ang putong puti. O, sige, lagyan mo na. Hindi kailangan mapuno, di ba? 3/4. 3/4 lang. Kasi siya mismo ang mag-aalsa, di ba? Next step, lalagyan na natin ng cheese. Oh. Mag-i-slice lang po ng cheese para ilalagay sa taas. Yan. Pakita mo. Uy, ang kapal ng cheese. Masarap ito. Pwede namang ikalat mo yung cheese. Yan. Kung ayaw mo ng cheese ang toppings mo, anong pwede pang ilagay sa taas? Pwedeng itlog na pula. Pero kasi, hindi natin, yung putong puti, hindi natin lalagyan ng salted egg. Kasi pag malamig na yun lalansa. Kaya ang pinaka-classic ay cheese ang toppings natin. Oh, iba-ibang style ng paglagay ng cheese. May mga maliliit, may mahahaba, may mga square, meron din pa bilog. Oh, depende na lang sa inyo kung anong style ang gusto nyo. Basta't ang mahalaga masarap. Oh, talagang masarap yan. Anong cheese ang gagamitin pala nila? Pwedeng filled cheese. Yung filled cheese po, parang yung quick melt. Pag na-steam siya, lalambot siya. Magkakalat-kalat. Okay. Ngayon po, we are ready to steam already. At siguraduhin natin, take note, kailangan ang ating tubig ay talagang boiling. Oo, kulong-kulo yan, ha? Yan na, kulong-kulo. Oh. Lagay mo na dito yan. Oh. Eto na po siya. Pwede na nating steam. Okay, buksan mo para makita nila na talagang boiling ang ating tubig. Oh, pakita mo, kumukulo talaga. Eto, kulong-kulo na ang tubig. Bakit kailangan kulong-kulo ang tubig natin? O siyempre, para maganda ang alsa. Otherwise, talagang uupo yan pag hindi boiling ang tubig natin. Oh, ayoko yung mga nakaupong puto. Gusto ko yung mga matatambok. Okay. O sige, testingin natin mamaya after 15 to 20 minutes. Okay. At saka ang importante dyan, bago natin takpan, bago natin ilagay ang ating lid, lagyan natin ng katsa, ang kanyang takip, para hindi babagsak ang tubig o yung moisture sa puto, para hindi magtutubig ang ating mga puto. Ito po ang gagawin natin para hindi magdidrip yung tubig sa ating puto. Okay. Yan. Let's wait for 15 to 20 minutes. Okay. See you. 20 minutes is over. Ngayon, check na natin ang ating puto. In-off na ni Boo. Ngayon, titingnan na natin. Okay. Open mo na. 5, 6, 7, 8. Yan. Wow! Okay. Ayan na po, pumutok na talaga siya. Ngayon, buhat mo at ilagay mo dito. Okay. Ayan po siya. Yan. Ang ganda niya. Ganda. O, tingnan mo, bumuka siya. Ay, ang sarap nito. Tsaka talagang maganda siyang titignan kung meron siyang pumutok na gano'n, di ba? Talagang yan yung putong puti. Yan ang gawa ng ating baking powder. Kung walang baking powder yan, hindi puputok na ganyan. Oo. Kasi, we see to it na para maganda ang ating product, ay meron siyang crack-crack na ganyan. Ibig sabihin, perfect ang ating steaming time at ang kanyang proportion ng mga ingredients. Okay, eto na po siya. Perfect na perfect siya. Oh. Kainin na natin, tikman mo na. Di ba pwede? Napakasali.
Sobrang init. Palamigin muna natin bago natin tikman. Oh, eto na po ang ating putong puti. Tikman na natin. Tingnan naman ninyo kung gaano sila kalambot. Para silang foam. Diba? Ang ganda-ganda, oh. At saka, amuyin mo. Amoy na cheese. At saka, amoy siyang milk. Diba? Amoy siyang gatas. Siyempre, yung nilagay nating powdered milk, nag-incorporate ang amoy at ang lasa. Tsaka yung nilagay nating cheese, talagang para siyang quick melt. Okay. Diba? O, tikman na natin. Okay, tikman na natin. Yaman. Sarap. Hindi nagbabago yung lasa niya. Talagang masarap. Gawin na po ninyo ito at pwede niyong ipang negosyo. Kanyaman. Yaman. Talaga. Please, Like share. and subscribe. At Ocampus Kitchen. thanks for watching. We love you. Bye! May pakatsakel. May pakatsak. Mainit-init pa kaya mapiakot sa pagindila. Bye!